Groom nagbar sa wedding vow ng kanyang kasal. Pakulo ng laglagan effective. Looney nahak ang YouTube channel. At batas tiwala ngayon kay Sak Maestro. Alamin natin ang mga yan, so tara. Malaki na nga impluwensya ng butter wrap sa ating mga Pilipino, especially ng flip top. Ang nagsimula ng butter wrap dito sa Pilipinas. Ito nga ang naging libangan ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Pangbawas lungkot. Kahit nga sa mga kabataan ngayon, hindi mapagkakaila. Nalaki sa flip top dahil kabisado yung mga linya sa laban ni Looney at Saito, Delo at Target. Kahit hindi naman sinasadyang kabisaduhin. At sobrang dami na din ng amateur league sa buong bansa. Sa sobrang impluwensya nga ng butter wrap sa ating mga Pilipino, nadala na nga ito sa kasal. Sa sobrang pan nga ng groom ng butter wrap, nagbars ito sa kanyang wedding vow. Parang sumanib sa kanya si Mot, Kairam at Sinyo. April 4, 2019 nang magsimula ating kwento. Kahit medyo alanganin dahil estudyante pa lang tayo. Di man nila akalain na hantong sa ganito, yung akala nyong sakal, ang lakas, nagpakasal sa harap nyo mismo. Lumipas ang 7 taon, finally, nasa harap na tayo ng altar. Ilalabas lang ng apitong noon, pagmansari at ide-date siya sa almar. Patunay lang na tunay ang kulay ng pag-iibigang walang hanggan bawat linggo at araw. Dahil kahit sa mga oras na wala ako, ay meron pa rin akong ikaw. Yeah. Hulaan mo yung last word na sabihin ko. Common sense lang yan. Oo, ikaw, ang babaeng pipiliin ko habang... Oo, ikaw, ang babaeng iibigin ko ng hindi peke kundi... Oo, ikaw, ang babaeng bibigyan ko ng pera at patitirahin sa magandang... Ang buhay mo'y palagi kong ipagpapasalamat sa iyong nanay at... Daddy. Ang pagtatapos ng tulang ito'y simula ng ating bagong luto. Presensya ko'y iyong ginhawa, aking pinapangako. Puso ko ay mapapagod, utak ko ay mauupod. Kada likha ko ng berso, panulat ko ay mauubos. Malalaos ang sining at halos mga huling. Salitang nabanggit ko, pangit kung iisipin. Pero hindi ito hudyat ng masamang pangit tain. Ngunit aking nais lamang sabihin, maganda man o pangit, ang kaharapin natin, lahat ay aking gagawin upang ikay pangit tiin. Sa kabilang balita naman, agad nga nag-trending ang upload ng Laglagan Battle League sa pagitan ni Doc at Cascade. Matapos basagan ni Doc ang itlog si Cascade sa ulo, at ang rebat nga dito ni Cascade ay isang malutong na suntok. May mga nagsasabi na pakulo lang ito ng Laglagan para kumuha ng views. Kung totoo man ay scripted ito, effective siya. Dahil kung mapapansin ng mga nakarang upload ng Laglagan, puro hundreds lang ang mga views nila. Swerte nang maka 1k views. At dahil sa issue ng binato ng Laglagan, meron ng almost 700k views ang laban Cascade vs Doc. Kaya maganda ang ginawa na ito ng Laglagan dahil pinag-usapan ulit sila. Turo niyang pabagsakin kahawig nito ang kasabihan na kapag maraming bunga ang puno, ay binabato ito. Oh, di ba? Nakita mo? Sa kabilang balita pa, mahigit 2 buwan na nga ang huling upload ni Looney sa kanyang Break It Down. Huling guest niya pa nga ay si Saki. Maraming nagtaka, bakit biglang hindi na naman active ang BID ni Looney? At ito nga lang, sa post ni Looney mismo, sinagot niya na kung bakit matagal nang walang upload ang Break It Down. Dahil pala nahack ito at gumawa ng legal na hakbang si Looney para muling mabawi ang kanyang YouTube channel. Kaya sa mga parokyano daw ng Break It Down, malapit na daw ulit itong magbalik. At sa huling balita, etong Sabado at Linggo na nga, magaganap ang Second Sight 15 at unang round nga ito ng Isabuhay Tournament.
Sa day 1 nga ng nasabing event, isa sa kabang-abang ay ang labang Sak Maestro vs Shaboy. Sa review nga ni Batas, sa nasabing laban, dito sinabi niya magkakatalo na si Shaboy dahil papabor siya kay Sak sa pagkakataon na ito dahil last month daw nakausap niya si Sak at sinabi daw nito na hindi na siya magpapabaya. Kaya tingin ni Batas, ito ang redemption arc ni Sak Maestro. Kaya tingin niya makukuha ni Sak ang panalo. Isa buhay pa. Pagbabalik ni Sak Maestro tsaka Shaboy. Tangina. Anong tingin ko dyan? Fuck. Unang talo ni Shaboy. Sak Maestro. Sak Maestro na Sak Maestro na alam niya kung anong dapat niyang gawin. Kumbaga, nakakwentuhan ko siya nung siguro, ewan ko, last month. Sabi niya, nag-aayos na raw talaga siya. So, ito daw yung parang redemption niya. Sana nga, gusto ko makita yun. Gusto ko makita yung Sak Maestro na nakita ko sa harap ko nung bumatil kami. Diba? Dahil fan din ako ni Sak. Ayoko na ganun yung storya ni Sak na parang siya yung nagpabaya na magaling, di ba? Parang mas gusto ko ng ako lang bilang fan, syempre mas gusto ko na storya ni Sak meron siya talagang sobrang solid na run, na sobrang ganda dahil sobrang dami. I'm sure marami kami nakaparehas ko na trip yung ganong style. Alam mo yan, looking forward makanood ng ganong quality ng battle MC. Sana ito yung malayo yung marating ni Sak sa isa buhay, no? Gusto ko yun. Isa siya sa kumbaga, marami akong manok sa isa buhay dahil kong tingin na deserving manalo talaga. Kumbaga, hinog na para manalo o matagal nang hinog at hindi pa rin nanalo. Isa si Sak doon. So, yun. Tingin ko yun. Yun. Bilang isang tao na believe kay Sak, tingin ko hindi pa oras para manalo alam mo yun, kumbaga, na para manalo si Shaboy. Sayang yung undefeated run, pero tingin ko dyan magtatapos yun. Sorry, Shaboy. So okay ba mga kuis para sa inyo? Naniniwala ba kayo na halimaw na Sak Maestro ang lalabas sa gabi ng Second Sight 15? At sino ang gusto nyong unang maging guest ni Looney sa muling pagbabalik ng Break It Down? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.